Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers. So sa hapong ito, time business naman po tayo no, sa ating mga pananim tulad ng kalamansi, talong doon, kamatis, ampalaya din talong doon, pipinos kabila. Okay, so habang iikutin natin din mga ka-farmers no, mga ka-viewers ang ating mga pananim, meron na po tayong isang tanong na gawa natin ng video. So ang tanong mga ka-farmers no, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, sa lahat ng mga subscriber ko, mga viewers, sharer at commentator, ay patungkol po sa mais at saka talong. So pupunta tayo doon mga ka-farmers no, sa talong, at dito tayo dumaan. So habang maglalakad ako mga ka-farmers, magkwento ako sa inyo at saka magsagot sa isang tanong. Kasi ang tanong mga ka-farmers, alin daw ang magandang kitaan, talong ba or mais? So yun po ang tanong na gawa natin ng video. Okay? So mga ka-farmers, mga ka-viewers, pasensyahan niyo po ako ha. Hindi naman po ako expert na magpaliwanag sa inyo. So share ko lang po sa inyo, bilang isang farmers, nung ako hindi pa lumipat din sa Barangay San Roque, Bawan, Batangas, mga ka-farmers, ako po ay farmers din ng mais. So sumali ako sa mga pakunti sa aming probinsya. So yung ini-entry ko dati mga ka-farmers, yung Pioneer na mais. So yung Pioneer mga ka-farmers na mais ay ano po siya sa Vier. Tapos ang kabangga namin mga ka-farmers, yung mais sa Syngenta. Okay, so yung time na yun mga ka-farmers, isang ektaryang mais, tapos isang ektaryang yun po ang ating sinasalihan. And then mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, nakakuha tayo mga ka-farmers no, sa isang ektarya, yung buong lugas na 8,700 kilos ang nakuha natin sa isang ektarya no. So ganyan kadami din. Tapos yung iba mga ka-farmers nakakuha na 9 kapin, parang nasa pangatlo tayo mga ka-farmers. Then yung time na yon, ang presyo sa ating mais na Pioneer na yellow, mura lang no, mura lang mga ka-farmers. So sa madaling salita, sa isang ektaryang mais mga ka-farmers, nakatubo lang ako ng 24,000 yung time na yon no, bawas na lahat ng gasto, 24,000. So yun po no ka-farmers, yung video na gagawin natin ay patungkol sa tanong mo no, patungkol sa tanong mo. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang talong naman mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, maraming beses po natin siya mapipitasan. So lahat ng presyo pwede natin matatamaan, ang mura at saka mahal. Tapos mga ka-farmers, kung isang ektaryang talong ang itatanim mo, kung halimbawa ay maghibi siya, kung mapaganda mo kaya ang 3,000 kilos, plus tumama sa magandang presyo, kahit mga 40. So kung meron kang 3,000 tapos tag 40, 120,000, isang handos lang yan mga ka-farmers. So ka-farmers, sana gawin lang natin shortcut ang ating video no, patungkol sa tanong mo na mas maganda ang kitaan no sa talong compare sa mais. Kasi ang talong mga ka-farmers, kung may tubig lang ang area mo, kaya mo siyang pipitasan hanggang 100 times. Subok ko na yon mga ka-farmers sa talong ko na 17 months old kapin, 100 times harvest. Sa 6 months pa lang siya mga ka-farmers, sa isang ektarya ko, naka 48,000 kilos na ako. 6 months pa lang, 48,000 yun ang nakukuha ko sa isang ektaryang talungan sa amin noon. Okay, so kung halimbawa 48,000 mga ka-farmers sa loob ng 6 months ang nakuha, tapos tag 20, so magkano ng mga ka-farmers? So malaking pera. Totoo nga mga ka-farmers na sa isang ektaryang talong may milyon pa lang nakatago, basta magsipag ka lang. Bawas sa gasto, kahit magasto mga ka-farmers ang farming, may tubo pa din mga ka-farmers no, may tubo pa din. Subok ko na po kasi wala akong ibang hanap buhay kundi ang pagtatanim lang po ng mga gulay. Kaya nga ini-encourage ko sa inyo
na kung ikaw ay isang farmer ng mais, tapos ako ay isang farmer sa talong, mas maganda ang kitaan sa talong compare sa mais. Kahit gawin mo pa 3 beses sa isang taon, tapos ako talong sa buong taon, mas malaki din mga ka-farmers. Malaki ang gasto niya, no? Malaki ang gasto sa talong, pero maganda ang kitaan compare sa mais. So yun lang po siguro ang maisagot ko sa inyo. So ngayon mga ka-farmers, samahan niyo ako habang naglalakad at nag-iikot na sa mga pananim natin din sa ating ampalaya. Tulog na sila kasi wala na po si haring araw. Lumubog na po. So ito na mga ka-farmers, nag-umpisa na po itong may mga bungang maliliit ang ating mga kamatis, no? So nakakatuwang tingnan. Kahit sa init pa man ng panahon mga ka-farmers, ayan, nakabunga pa din sila, no? Hindi naman natin masabing na maganda ang ano natin kasi napakainit po, no? At least may bunga silang mga ka-farmers na pwede nating i-harvest sa susunod na mga araw. Ayan mga ka-farmers, oh, nakakatuwa, may mga bunga na kasing laki ng hulin. Ayan po, so sipag lang mga ka-farmers ang puhunan natin din yan. So may mga bunga na, marami na mga bunga mga ka-farmers, oh. Yan. So nakakatuwa na mga ka-farmers tingnan kasi ang ating pinaghirapan ay nagbunga na. Yan ang ating ampalaya. So maberde din kahit sobrang init mga ka-farmers at kulang sa tubig. Bakit sinabi kong kulang sa tubig? Kasi kahit araw-araw pa mga ka-farmers, sa sobrang init dadali lang matuyo. Yan, didiligan kahapon, no? Tingnan mo, oh. Araw-araw, bukas didiligan naman. Ngayon lang ang hindi. Kahit naman ang ating kamatis, oh, ganun pa din. Kawawa. So yung ampalaya natin, oh, may mga ganito na kalaking bunga, oh. Yan. Siguro mga sa susunod na linggo pwede natin to na mapipitasan. So yun po na mga ka-farmers. So yan ang ating kamatis na 12 times na napipitasan. Kulang na lang tayo ng kunti mga ka-farmers, no, para makakuha ng 3 kilo sa isang punong. So sa ating kamatis na to, hindi ko po alam mga ka-farmers kung kaya ba natin. Pero masaya na ako kung merong mga 2 kilo sa isang puno, no, sa ating kamatis kasi napakainit ngayon. Pero sa aking ampalaya mga ka-farmers, oh, tingnan nyo, oh. Bravo! Yan. Nakakatuwa mga ka-farmers. Ang liit pa lang naman puno pero ang bunga, oh. Ewan ko kung mapalaki pa ba niya. Siguro mga ka-farmers. Oh. Yan, oh, may nakatago pa, oh, na. Yan. So ganyan lang ka ano sila mga ka-farmers pero may mga bunga na, oh. So kaya bumagsak sila kasi napakalakas ang hangin. Ang mga sanga mga ka-farmers, no, nakatilaylay. Okay, so ito na mga ka-farmers, oh, ang ating talong na raton. 3,000 kapin lang po ito kapuno. Ayan, 3,000 lang po ito kapuno mga ka-farmers. Tapos napakadami na itong bunga, nakakatuwa ng tingnan. Ayan, maganda na silang tingnan kasi alam niyo mga ka-farmers ay tinatalian na po natin, natatalian na po to, no, sa mga tauhan natin. Hindi pa man tapos, at least, oh, kita nyo. Tapos napakalinis pa. Then napakabunga pa ang ating talong. Ito mga ka-farmers ang ating talong, sa totoo lang, sobrang daming bunga na to. Siguro isang puno hindi na bumaba sa 20, no? Hindi na bumaba sa 20 ang isang puno. Tingnan niyo mga ka-farmers, oh. Napakadami. Dinibanda lang, oh. 3, 5, 10, 11. Dininasanga naman, oh. Tapos dini pa sa gitna. Yan. Tapos sa sanga pa sa kabila. Kasi napakadaming sanga mga ka-farmers, oh. Tingnan niyo ang aking talong, no? Linisan natin para makita ninyo mga ka-farmers. Nilinisan natin na tanggalan natin ng mga dahon para makita niyo kung gaano kadaming sanga sa ating talong. Yan mga ka-farmers, oh. Itong sanga na to mga ka-farmers, nasa mga 7 na ang bunga. Itong sanga na to. Ito, iba din, oh. Malaking sanga, oh. 3, 5, 6, 7, 8. 15 na. Itong sanga na to may 4. 19. Itong sanga na to, ganun din, oh. So napakadaming bunga mga ka-farmers.
So ang isang puno hindi na bumaba no sa 20. So napakaraming bunga. So yun po ang ating talong na nigraraton na pinatatalian sa nga dito banda hindi no. Hindi konti na lang. Siguro hindi na to aabutan ng hanggang kumain sila sa umaga hanggang almusan lang. Mga simula alas 6 hanggang alas 8 wala na to mga ka-farmers, tapos na to. Ayan, napakaganda na ulit tingnan. Okay, so yun lang siguro no mga ka-farmers no, mga ka-viewers, ang may share at may bahagi ko sa inyo sa hapong ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless. So abangan nyo lang ang mga video ko sa susunod. So sa nagtatanong sa akin, andin ang maganda mais at talong mga ka-farmers. Maganda ang kitaan sa talong kasi sinabi ko na sa inyo na ang talong ay maraming bisis natin mapipitasan, samantalang ang mais isang bisis ka lang. Pag halimbawa ay matatamaan mo ang murang presyo sa mais, hindi ka na makakabawi. Sa talong, pag matatamaan mo ang mura, may chance ka pa maabutan ang mataas na magandang presyo. Itong talong na to mga ka-farmers, hindi saman sa pagmamayabang. Pagkatapos sa bagyong Iwan, no? Kita nyo ang aking live, pwede nyo i-check. Nakapitas to ng 1,000 to kilos, no? 3,000 kapin kapuno. Ang kilo 170 per kilo. So yun mga ka-farmers, isang kilong talong 170 pesos pagkatapos sa bagyong Iwan. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko sa inyo at may bahagi sa hapong ito. Isang harvest lang yan mga ka-farmers, hindi na baka sabihin nyo, ay nako sir, ang ano mo. So yun ang share ko lang sa inyo para lang po sa isang nag-request at nagtatanong sa atin. Okay, yun lang siguro mga ka-farmers ang aking may share at may bahagi at may isagot patungkol sa isang tanong, mais versus talong, alin ang maganda ang kitaan. Panalo si talong mga ka-farmers. Okay, so sing lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat, bye bye and God bless, at mabuhay po tayong lahat hanggang sa muli. Ako na po yung magpapalam. Happy watching, bye bye and happy farming.